Amen. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Are we ready to praise and worship the Lord sa gabing ito? Amen. Praise God. Kahit maulan, ayan, ang bawat isa ay patuloy na pumunta, patuloy na hinanap, at gustong masaksihan, amen, yung milagro ng Panginoon para sa gabing ito. Bago po tayo umawit, I just want to share this verse po. Verses from Revelations chapter 5, verses 12 to 13. Ayan, let's read po. Ayan, sa bawat isa po na narito. Sabay-sabay po nating basahin ang buong puso. Amen, na may pagpapakumbaba sa gabing ito. Let's read po verse 12. In a loud voice they sang, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." Verse 13, "Then I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and on the sea and all that is in them singing, to him who sits on the throne and to the Lamb be praise and honor and glory and power forever and ever." Amen. Hallelujah. Sa gabi pong ito, let us acknowledge, amen, the presence of God. Let us acknowledge His power, His Spirit, for He alone deserves the glory. For He alone deserves our praises. Amen. Kaya sa gabing ito, hayaan natin na yung mga puso natin yung patuloy na isurrender sa Panginoon sa gabing ito. Amen. Let's have that desire to be pure in heart. Amen. And sa gabi pong ito, I invite everyone po na kung gusto nyo po itaas yung kamay nyo, taas nyo lang po para sa Panginoon. Amen. Kung gusto nyo pong lumuhod, gawin nyo po ito para sa Panginoon. Amen. For this is the best time for us to give back the praise and worship, the glory and adoration na deserve po ng Panginoon. Amen. Hallelujah, Jesus. We give you praise, we give you honor, Lord. Kahit maulan, Panginoon, hindi hadlang ang bagyo, Panginoon, para mapapurihan ka, para mapasalamatan ka, Lord God, sa iyong biyaya, sa iyong kaloob na buhay, Panginoon, sa iyong pag-iingat, O Diyos. Walang hadlang para sa mga anak mo, Lord, na papurihan ka sa gabing ito. Hallelujah, Jesus. Lord, we humble ourselves before you. And let your Spirit move us. Let your Spirit touch our hearts right now in Jesus' name, Jesus' name. Hallelujah. Gawin mo itong panalangin, kapatid, sa gabing ito. Hallelujah, Jesus, for you are worthy. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. You are holy, Jesus. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. O minsan pawitin po natin. Worthy is the Lamb who was slain. Holy, holy is He. Oh, sing a new song. Sing a new song to Him who sits on heaven's mercy seat. O minsan pa po. Worthy is the Lamb.
blessing and honor, strength and glory and power be to you, the only wise King. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is. Oh, you alone, Lord, you alone, Jesus. Sing a new song. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is. So that is who you are. That is who you are, Lord. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. You are my everything, and I will adore you. Come on, church. Patuloy mong papurihan ng Diyos sa oras na to. Hallelujah, Jesus. Oh, filled with wonder. Filled with wonder. Oh, struck wonder at the mention of your name. Hallelujah, Jesus. For you deserve it all, O God. All the highest praise and honor, Lord, belongs to you, Jesus. Patuloy mo nga punuin ang aming mga puso, Lord God, sa gabing ito as we worship you, as we sing praises to you, O God. Be glorified. Be glorified. Oh, at the mention of your name, we praise you, Jesus. Filled with wonder. Filled with wonder. Oh, struck wonder at the mention of your name. Oh, shout Jesus! Jesus, your name is power, bread and living water, such a marvelous mystery. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, with all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything. Oh, sing holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, give him praise. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Sing holy. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Oh, with all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings.
creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Sing holy, 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 holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation I say, oh, we lift you up, the King of Kings. Oh, we lift you up. Oh, we give you praise. Adore you. Holy, 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 holy is the Lord God Almighty. For you alone, who was and is to come. Hallelujah, Jesus. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation, with all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything. Oh, come on, church, sing holy is the Lord. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and I will adore you. You are my everything. You are my everything, and I will adore you. Come on, church, give him praise. Sing, you are my everything. You are my everything, and I will adore you. Oh, you are my everything. You are my everything, and I will adore you. Come on, church, let's keep singing. For you are our everything, oh God. My everything, and I will adore you. Oh, you are my everything. You are my everything, and I will adore you. Sing, you are my everything, and I will adore you. Yes, Jesus. We believe that you are our everything, oh God. For this is the best time, Lord God, na mag-go deep kami, Lord, sa iyong mga salita. This is the best time for us, Lord, to give back all the glory and honor that belongs to you. Hallelujah, Jesus. For we believe, Lord God, that you are holy, our Lord God Almighty. Hallelujah, Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito na patuloy na nararanasan namin ang iyong presensya, na patuloy na nararanasan namin ang iyong biyaya, na patuloy naming nararanasan ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-ibig, ang kapatawaran, O Diyos, ang kaligtasan at ang kalakasan na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. Kaya sa gabing ito, we just want to surrender our hearts.
We just want to surrender our lives to you. All our anxieties, Lord God, all our worries na bumabagabag sa mga puso namin, O Diyos, isinusurrender namin sa iyo, God. Sa pagpapatuloy namin, Lord, sa pakikinig sa iyong mga salita, we pray, Lord, na maging mabuting sisidlan ang aming mga puso at matanggap ng buo ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, O Diyos, sa gabing ito. Allow us, Lord God, to be filled with your Spirit right now, to be filled with your power, Lord, na sa iyong mga salita, makakaranas kami ng kagalingan. Makakaranas kami, Lord God, ng comfort. Makakaranas kami, O Diyos, ng kalakasan na nanggagaling sa iyong mga salita. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga pangako na buhay at totoo at tapat sa aming mga buhay, O Diyos. Kaya sa gabing ito, marapat na maitaas ka, marapat na maluwalhati ka, marapat lamang, O Diyos, na maghari ka sa buhay ng bawat isa. Kaya sa gabing ito, nais ka lamang naming maranasan patuloy, Lord God. Sa gabing ito, nais ka lamang naming malasap, Lord God, sa gabing ito. Kung gaano nauuhaw ang aming mga puso, Lord God, sa iyong presensya. Ganong bagay, Lord God, na mauhaw kami sa iyong mga salita, O Diyos. As we go deeper into your word, Lord, maranasan namin yung pagpapala na nanggagaling sa iyo. Maranasan namin, Lord God, yung miracles. Maranasan namin, O Diyos, yung blessings, Lord God, na nanggagaling lamang sa iyo. Kaya sa gabing ito, Panginoon, comfort us with your word, Lord God. Heal us, Lord God, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang ang mapapurihan, mapasalamatan, Lord God. Ibuhos mo ang iyong pagpapala na nanggagaling sa langit, Lord God, para sa mga anak mo, Lord, na nagnanais pa, O Diyos, ng iyong kaligtasan, ng iyong kalakasan, O Diyos. Alam namin na sa tuwing nanghihina kami, O Diyos, ikaw ang patuloy nananahan sa amin, O Diyos. Patuloy na tumutulong sa amin upang makatayo at maranasan patuloy, Lord God, yung pananampalataya na meron kami sa iyo. Kaya sa gabing ito, Lord, renew a steadfast spirit within us, O God, and create a pure heart, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, for you deserve all the highest praises, all the honor, Lord God, all thanksgiving, Panginoon, all the praises, all the worship, all the adorations belongs to you, Father, in Jesus' name. For you are worthy to be praised. You are the Lamb that was slain, who was and is to come. Maraming salamat, O Diyos. Marapat na maitanghal ang pangalan mo sa gabing ito. Kaya sa oras na to, nagpapakumbaba kami at nagpapasalamat ng buong puso sa iyong presensya. Hallelujah, Jesus. For you to deserve it all, O God. In Jesus' name we pray. And all the people of God will say, Amen and Amen. To God be all the glory.
G. Ayan. Hello everyone, good evening. Kamusta naman po ang bawat isa? Ayan. Merry Christmas. Ayan, so isa na naman pong Wednesday prayer night. Ayan, ang ating pag-aaralan today and thank you sa ating multimedia team na masipag mag-edit ng mga pictures natin. Ngayon ko lang na-realize na napalit lang ako ng kulay ng damit. Amen. Kamusta naman po ang bawat isa? Sino po nag-enjoy sa malamig na panahon? Amen. Ang sarap, no? Tipid sa kuryente. Ha? Hindi. Mas mahina yung kain ng aircon pag ganyan kasi malamig na yung panahon, hindi na siya mahirapang magpalamig. Tapos pati tayo, madali na tayong lamigin. Tapos samahan nyo pa ng malamig na tubig. O, finish na. Masarap na talaga matulog. Amen. So nagpapasalamat ako sa lahat ng umattend po ng prayer night natin. In spite ng malakas ang ulan. Thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan naman po natin ang mga sarili natin. Thank you, Jesus. Ayan. And alam naman po ninyo, pag tayo ay nagpe-prayer night, gusto ko po lagi nag-share ng quotable quote about prayer. So today po, ito po ay nanggaling kay Oswald Chambers. Sabi niya po, we have to pray with our eyes on God, not on the difficulties. Amen. Sino na po nakakaalala ng kwento dyan about sa size ng airplane? Marami na po nakalimot. Ayan. So dahil maraming nakalimot, ikukwento natin ulit. Sa mga hindi pa po nakakaalam, so meron pong isang bata, tinanong niya po yung father niya, Dad, gaano ba kalaki ang airplane? Sabi niya ganyan. Or mali. Dad, gaano kalaki si Lord? Yan, sabi niya ng bata sa tatay niya, Dad, gaano ba kalaki si Lord? Amen. Tapos sabi ng tatay niya, anak, ganito kalaki si Lord. So lumabas sila. Tapos naghanap yung tatay niya ng isang bagay, tapos nakita ng tatay niya yung airplane. O nakikita mo ba yung airplane na yon? Yes, Dad, I see the airplane. Tapos sabi ng tatay niya, gaano kalaki yung airplane? Ayan. Maliit lang siya. Ayan. Tapos ang ginawa ng tatay, dinala niya yung bata sa airport. Ayan. Tapos nung pinakita niya yung airplane, o ngayon, gano'n nakalaki yung airplane? Wow, ang laki-laki pala ng airplane, sabi ng bata. And then the father said to the child, ganyan din si Lord. Yung laki niya nakadepende sa kung gano'n siya kalapit sa atin. Amen. Amen. So yan po yung sinasabi dyan sa ating quotable quote, no? Na pag nagpipray tayo, huwag tayong mag-focus sa kung gaano kalaki yung mga pinagdadaanan natin. Bagkus mag-focus tayo kung gaano kalaki si Lord. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Ayan, mag-recap lang po tayo, no? Ang ano pong theme natin for this month? Going deeper in the Word. Ayan, so naka-series po tayo, no? Ayan, and dahil naka-series po tayo, mag-recap po tayo dun sa Word po natin nung Don't Watch. Yung wala po dito nung Don't Watch, pwede nyo pong i-replay yan. So, last week po yan, September 14. Ayan, panoorin po ninyo, nasa Facebook page po natin. So, ang topic po natin ng Wednesday prayer night natin, ay ng Don't Watch po natin is Deep in the Instruction Manual. And yung buong series po natin, nakafocus lang po siya sa Joshua 1 verse 8. Ayan po, yung keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. So yung nung nasa Don't Watch po tayo, nag-focus po tayo sa be careful to do everything written in it. So doon po umikot yung mga pointers natin. And pag naging careful po tayo na gawin lahat na nakasulat doon sa book of the law, which is yung instruction manual ng Panginoon, ano pong mangyayari sa atin? Number 1, magiging easy ang buhay natin. It will make our lives easier. Number 2, it will give us new knowledge. So kung pakiramdam po natin, ulit-ulit na lang po yung nangyayari sa buhay natin, let's read the Bible kasi panigurado may bago po siyang knowledge na ibibigay sa atin. And then yung third pointer po natin, it gives us a better way of doing things. Ayan. And then yung fourth pointer po natin is, it prevents us from wasting and potentially harming or killing ourselves. Amen. So, marami po tayong pinagkwentuhan dyan ng Don't Watch. So, kung wala po kayo ng Don't Watch, ayan, I highly recommend na i-replay po natin siya. Amen po ba? So, today po, maglalaro po tayo. Ayan. Guess the movie quotes. Ayan. Kada makakahula po ng movie na to, ayan, meron po tayong 1,000 Gramercy points. Are you ready? Ready na ba kayo? So, sino makakahula ng one-line movie na to?
Biting mo lang ningning. Take 500 si Pastor Joe at saka si Sis Marisa. Ano yung one-liner na sikat na kanta dito? You're nothing but second rate. Trying hard. Copycat. O, di ba? Kitang-kita pa lang yan. Ano nung ginawa ni Lavinia dyan kay Sharon Cuneta? Binuhusan niya ng tubig. O, di ba? Hindi na alam ng mga bata yan ngayon. Amen. Ilang beses na kasi itong na-revise. Next, are you ready? 1,000 Gramercy points. Anong movie ito? Hunger Games! Ayan, si CJ. Yun na pala yung movie na yan. I volunteer! I volunteer as tribute. Di ba? Yung eksena na to, ito yung yung kapatid niya. Mamamatay yung kapatid niya. At siya yung kumuha ng pwesto ng kapatid niya. Ito po, makakasagot po dito. Si Sis MG Pataas. Hindi, mga kananayan na makakasagot dito. Ito, anong pelikula to? Walang himala. Tayong tao ang gumagawa ng himala. Di ba, Pastor Joe? Amen. May 1.5 ka na, Pastor Joe. Kakaedad pala ni Pastor Joe. Walang himala. Tayong tao ang gumagawa ng himala. Next. Bini, uso ng mga kabataan ngayon. Ang hirap po maghanap ng mga dito, na makaka-relate sa mga kabataan ngayon. Uso yan sa mga kabataan. Ayan. Ewan ko po kung anong meaning yan, kung ba't may A sila. Ito po, napansin ko dito sa movie na to, ang dami kong alam na one-liner. Ready na po ba kayo? Amen. Anong movie yan? Bakit parang kasalanan ko? Four Sisters and a Wedding. Sino mo nakakaalala ng mga one-liner dyan? Yung, bakit parang kasalanan ko? Tapos, sorry ma. Sorry ma. Ayan. Are you saying I'm unfair? Ayan. No ma. I'm saying you have your favorites. Di ba? Ungkatan ng pas. Di ba? Alatang favorite ko tong movie na to. Amen. So, sinong maraming naalala sa mga one-liner dyan? Ako paborito po tong mapanoorin ng mga movie ng mga magkakapatid. Ayan, na maraming sugat sa isa't isa. Kasi may favorites sa mga parents. Amen. Next. Ayan, dalawang movie na lang po to. Ito po. Ayan, siguro sa mga kaedad ulit to nila Susa, nila Grace, Pataas. Anong movie ito? Mahal mo ba ako dahil kailangan mo ko? O kailangan mo ko, kaya mo ko mahal? Milan! Di ba? Di ba? Alam nyo kaagad yung movie kahit di nyo nakita, no? Kahit basta alam nyo lang yung one-liner. Amen. Ito, dapat siguro uso to sa mga natin, sa Gen Z. Ayan. Am I not enough? My X and Y's, ayan. Pangit ba ako? Ayan. Kapalit-palit ba ako? Ayan, my X and Y's. Diba? Nakarami ka na pa. 2,000 Gramercy points. Amen. So, dito sa mga pelikulang to, ano napansin natin? Based lang doon sa one-liner, alam na natin yung movie. Alam na natin yung kwento. Amen. Pagdating po ba sa Bible, ganyan po tayo. Amen. Kaya po ang topic natin today, deeply inscribed and tattooed in our hearts. Is the word of the law deeply described and tattooed in our hearts. Kaya po yung second po natin na part ng series, doon po tayo magfo-focus sa keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Amen. Napansin niyo po yung mga movie dito, no? Marami po doon, alam nyo, na yung title ng movie based dun sa one line, alam nyo na yung kwento kaagad ng movie. Bakit ninyo alam? Kasi ilang beses nyong inulit-ulit. Ilang beses nyong pinanood. Tama po ba? Yung parang, may mga favorite eksena ka eh. Parang, tawag dito, parang kasalanan ko? Parang, pag gano'n, alam mo na kaagad na Four Sisters and a Wedding eh. Pag sinabi mo na, kailangan mo ba ako?
Dahil mahal mo ko o mahal mo ko, kaya mo ko kailangan. Alam mo na kaagad na pinaghuhugutan nun si Claudine at si Piolo Pascual sa Moving Milan. Pagdating po ba sa Bible, ganyan. Amen. Ano po ba yung minimeditate natin day and night at ano yung lumalabas sa mga labi natin? Kaya keep this book of the law always on our lips and meditate on it day and night. Mabilis lang po to. Meron po lang po tayong 3 pointers. Pero bago po tayo mag-start, mag-pray muna po tayo. So tayo mukot manalangin. Holy Spirit, we invite you in this place right now. Thank you, Holy Spirit, for the gift of joy and the wisdom, Panginoon, na marami kami nasagot dun sa mga title ng movie, Father God. And right now, Lord, we ask for the convicting power of the Holy Spirit to come in this place right now. Lord, may you help us realize, Father God, na hindi ka tanggap-tanggap na sobrang naming alam sa mga bagay na makamundo, sa mga kwento ng mundo, sa mga pelikula sa mundo. But when it comes to the Bible, Father God, which has been with us, Lord God, for more than 2,000 years, Panginoon, it's difficult for us, Lord God, to know the characters of the Bible, Panginoon, to know their stories, Father God, to know the victories, Panginoon, kung paano kayo nagpakilala at kumilos at gumawa ng milagro, Lord God. Pinakita mo yung kapangyarihan, Lord God, sa pamamagitan ng buhay nila, Father God. I pray, Father God, right now, Holy Spirit, na wag namin sayangin yung theme namin for this month, Panginoon, which is going deeper into the Word, Father God. Holy Spirit, fill in this every corner of this place right now with your most holy presence, with your powerful presence. We bind and rebuke any spirit of distractions right now. Holy Spirit, bungkalin mo yung mga puso namin. Gawin mo kaming handang tanggapin ang iyong salita. Pagyamanin namin, pagyabungin namin, Lord God. Mamunga nawa, Lord God, ang iyong salita, Lord God, sa buhay namin, Panginoon. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon, no? Amen. So, ang topic po natin today is deeply inscribed and tattooed in our hearts. Amen. When the Word of God is deeply inscribed and tattooed in our hearts, it gives us our default settings. Ano po ibig sabihin ng default settings? Ano po ibig sabihin ng default? Ibig sabihin po ng default, halimbawa po sa cellphone po ninyo. Diba, pag binago nyo yung background, binago nyo yung ringtone, tama po? Hindi na yun yung default settings. Yung default settings, yung kabili ninyo ng cellphone ninyo, kabili ninyo ng laptop nyo, yun yung settings niya. Amen. Kaya siya default settings. So pag ni-hard reset niyo yung cellphone nyo, yung laptop niyo, yung mga gadgets nyo, babalik sila sa default settings nila. Amen. Tayo po ba as Christians, what is our default settings? Amen. Our default settings, yan, we would know them by our fruit. Amen. By the, tawag dito? Anong English ng katas? Juice. Ayan, kaya po yung picture natin dyan, juice. Amen. Kung apple ka, ang juice mo, apple juice. Hindi pwedeng nagpiga ka ng apple, tapos nung ininom mo, papatalasang orange. Amen. Pag nagpiga ka ng mango nung ininom mo, bakit lasa ang palaya? Amen. Walang ganon. Amen. Pag piniga mo mga bagay na to, mga prutas na to, kung ano yung prutas sila, yun yung magiging lasa nila. Ganon rin po ba tayo bilang mga Kristiyano? Sabi po sa Matthew chapter 12, verse 33 to 37, no? Basahin po natin. Make a tree good and its fruit will be good. Or make a tree bad and its fruit will be bad. For a tree is recognized by its fruit. Amen. Sobrang ang dami pong wisdom sa Bible, no? And dito pa lang sinasabi ng Panginoon sa atin na you won't recognize a tree by its leaves unless ikaw ay botanist. Amen. Halimbawa, may nakita kang puno and then yung puno na yun, puro dahon lang, wala siyang bunga. Hanggat hindi ka sanay doon sa puno na yun, hindi mo alam kung santol siya, makopa siya, igos siya, mangga siya, langka siya. Tama? Pero kahit malayo ka, pag yung puno na yan, nakita mo na kaagad na may prutas. Kahit hindi mo tignan yung dahon, alam mo kaagad na, yung puno na to, puno ng langka. Amen. Yung puno na to, puno ng mangga. Kasi nakikita mo, yung prutas nila is yon. Amen. Yun yung indicator kung anong klaseng puno sila. Tayo po ba bilang mga anak ng Panginoon, ano po ba yung indicator natin na tayo yung mga Kristiyano? Amen. Sabi po dito, tuloy po natin sa verse 34. You brood of vipers, how can you who are evil say anything good? For the mouth speaks what the heart is full of. Amen. A good man brings
good things out of the good stored up in him. And an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. But I tell you that everyone will have to give an account of on the day of judgment on every empty word that they have spoken condemned. Amen. Tuloy po natin. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Amen. Pag po ba nabibigla tayo, anong lumalabas sa bibig natin? Ayan. Kamote ba? Ay, tae ba? Ganun na. Pag nabibigla tayo, amen. Ano yung unang-unang lumalabas sa bibig natin? Ay, kamote. Ayan. Ay, saging. Ayan. Ay, pupo. Ayan. Amen. Ibig sabihin po, pag nabibigla tayo, yun yung laman ng puso natin. Amen. Yun yung nag-uumapaw sa puso natin. Amen po ba? Imagine niyo po yung isang basong puno. Ayan, puno po yung baso. Naalog mo yung baso. So kung yung baso na yan, laman yan, soft drinks, anong lalabas sa kanya? Soft drinks. Amen. Naalog siya eh. Amen. Kung laman yan, tubig, tubig yan. Kung alcohol yan, alcohol yan. Ganon din po tayo bilang mga Kristiyano. Ano po yung lumalabas sa bibig natin pag tayo ay nabibigla? Kasi pag yun ang lumalabas sa bibig natin, ibig sabihin, yun ang ating default settings. So ibig sabihin, pag kamote yung sinasabi mo, yun ang default setting mo. Kamote ka. Ha? Kabayo. Di kabayo ka din. Amen. Oh. Ano ba sabi ng Panginoon dyan? Amen. Ang sinasabi ng Panginoon dito, ayan verse 36, but I tell you that everyone will have to give an account on the day of judgment for every empty word they have spoken. Amen. Pagdating po pala ng paghuhusga ng Panginoon, lahat ng mga sinabi nating salitang empty, walang kahulugan. Amen. Ia-accounting ni Lord. Amen. Wow! Pati pala yun, required sa Kristiyano. Opo. Required po sa Kristiyano yun. Ako, ano yung lumalabas sa bibig natin pag nabibigla tayo, ina-accounting ni Lord. Ayan. So, reflect po tayo, ano bang lumalabas sa bibig natin? Kung kamote yan, kung kabayo yan, yung iba, private body parts pa, no? Siko ng kapitbahay mo, yan. Ate ng kuya mo, yan. Mama ng papa mo, ganun. O, di ba? Ano bang lumalabas sa atin? Nakaka-bless ba tayo o hindi? Kasi ibig sabihin, every time na nabibigla tayo, yung spur of the moment na lumalabas sa bibig natin, yun yung default settings natin. Amen. Yun yung katas natin. Amen. And pagdating ng Panginoon, on the day of judgment, nakasulat po dyan, verse 36, mag-accounting po tayo ng every empty word that we have spoken. Amen. So, kailangan rin po pala nating iwasan yun. Kaya nga po, ano po yung verse natin, no? Ang verse po natin is, keep this book of the law always on our lips. Meditate on it day and night. So, anong sinasabi ng Panginoon? Ang dapat po pala talagang laging lumalabas sa bibig natin is sa palita ng Panginoon. Amen. John 3:16, o, di ba? O, practice na tayo, no? Pag nabigla tayo, John 3:16. Amen. James 4:17, o, di ba? At least, ibig sabihin, ang laman talaga ng puso natin is salita ng Panginoon. Hindi kabayo, hindi talbos ng kamote, hindi kangkong. Amen. Hindi mama ng papa mo, di ba? Amen. So, malaking bagay po sa Panginoon yung lumalabas sa bibig natin. Ano po bang lumalabas sa bibig natin? What is our default settings? Ayan. Yan po yung first pointer natin. So, meron na lang po tayong 20 pointers. Joke lang, 2 pointers na lang. Amen. So, second pointer po natin. What's your power setting? Yan. So, meron po tayo sa cellphone, no? Default setting. Amen. Yung power setting naman is gano'n ba kalakas yung phone mo? Amen. Gano'n kalakas yung battery, gano'n kalakas yung volume. Amen. Ano yung power setting mo? Sabi po dito, our tongue has power. Amen. We have to use it wisely. Sabi po sa Proverbs 18:21, the tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Babalik na naman tayo sa fruit. Amen. Kanina fruit, ngayon fruit ulit. Amen. Ano ba yung lumalabas sa bibig natin? Is it life or death? Amen. And those who love it will eat its fruit. Amen. So kung mahilig ka sa kabayo,
Baka kabayo yung kakainin mo, di ba? Kung kamote yan, no, baka mahilig ka talaga sa kamote. Amen. Pero sinasabi ng Panginoon, God is reminding us right now, church, that dito sa small, biblically po ha, the tongue is the most powerful part of our body because the tongue can declare praises and curses. Amen. My brothers and sisters, this should not be. Amen. So, tawag dito, knowing that the tongue has the power of life and death. Amen. Ano yung need natin gawin? Kaya po tayo, babalik tayo ulit dito. Ayan, sa verse natin. Keep the book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Amen. Kung hindi ka nag-meditate day and night, paano mong mapapalabas sa bibig mo yung John 3:16, yung James 4:17, yung Proverbs 3:5-6, Amen, Genesis 1:1, yung word ni Pastor John nung Sunday, John 1:1, Amen. Hindi mo mabibigkas yung mga yun kasi hindi mo alam ibig sabihin. Yung kamote kasi, at least natikman mo na. Yung kabayo, nakakita ka na. Amen. Pero yung sinasabi na, ano yung sabihin ng John 1:1? Sige, sino makakapag-recite? In the beginning was the Word. Word was with God, and the Word was God. Amen. Praise God. Meron pa akong favorite sa John 1, yung John 1:12. Ano kasulat doon? Karapatang maging anak ng Diyos. Amen. O, di ba? Alam mo, may naiinis ka. Alam mo, gusto ko tang i-John 1:12. O, di ba? Ano ba sabihin ng John 1:12? Gusto ko tang paampon kay Lord. O, di ba? O, di ba? No-bless pa siya. Kaysa sasabihin mong kamote ka. Bakit kamote ka? Gusto ko tayo bound sa lupa. Kabayo ka. Bakit kabayo? Gusto ko tayo pasipa sa kabayo. Amen. O, di ba? Yung lagi natin nasasabi, pupu, ayan. Pupu, hindi mo matiis. Ayan. Hindi mo maapakan. Tayo ka sa buhay ko. Bakit? Di kita matiis, di kita matapakan. Pero ibalot at itapon sa basura. Amen. Praise God. So, ayun po, ang second pointer po natin is, what is your power setting? Ano bang madalas lumalabas sa bibig natin? Is it the power of life, the power of death, or are those just idle words? Yan. Kangkong, kamote, manggas, papa ng mama mo, or yung mga verses ang sinasabi natin. Amen. And yung last pointer po natin, sabi ko sa inyo, mabilis lang po tayo eh. Amen. What's your source settings? Ayan. So yung una po, yung default setting po natin. Yung pangalawa, what is yung power setting natin? Yung pangatlo, ano po yung source setting natin? Saan po nanggagaling yung source natin? Amen. Bakit po picture ni Adam and Eve yung nilagay ko dyan? Amen. So nakita po natin kanina, yung picture po dito sa first po natin is yung katas. Yung second po is yung bibig. Yung last po, yung picture natin is si Adam and Eve. Sa tingin po ninyo, bakit po yung source setting natin dito is galing kay Adam and Eve? Kasi papasok na naman po dito yung bibig. Ano po ba nangyari dito? Amen. Ito po yung time na na-tempt si Adam and Eve. At ano pong ginawa nila? When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her and he ate it. Amen. Kinain nila. Kaya nga po babalik po tayo sa verse natin dito, no? Ano pong sinabi dito sa James 3:10? Out of the same mouth come praises and curses. My brothers, hindi pala to. Ito pala, Proverbs. Proverbs 18:21. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Amen. Ano po bang love natin? Love po ba natin? Life or death? Kasi kung anong mas mahal natin, yun ang mas kakainin natin. Kaya nga po yung symbolism ni Adam and Eve. Ayan. Binawal sila ni Lord. Binawal sila? Binawal sila. Sabi ni Lord, you can eat any tree in the garden except the fruit from the tree of knowledge of good and evil. Anong ginawa nila? Nagpatukso sila. Kumain pa rin sila dun sa puno ng ipinagbabawal. Amen. And because of that, ano nangyari? Yan, na-kick out sila. Ang tanong, sinong nagtukso sa kanila?
Ang ahas, si Satan. So, ibig sabihin, yun yung source nila. Amen. Yun yung source nila. Kasi ano ba sabi ni Lord? Sabi ni Lord sa Matthew 4:4, "It is written, man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Amen. Yun dapat yung source natin. Ang source dapat natin is yung mga bagay na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Hindi yung nanggagaling sa bibig ng kaaway. Amen. Kasi yung mga bagay na nanggagaling sa bibig ng Diyos, yung salita niya, it will give us life. Amen. And we will eat the fruit of life. Amen. Pero pag yung kinakain natin is galing sa bibig ng kaaway, yan, we will eat the fruit of death. And what's so amazing, church, no? Ito, bagong revelation lang po sa akin, napanood ko lang po tong video na to nung Lunes. Na-mention pala to ulit. Nabigla ako na natakot, na mind-blown na naman ako. Kasi for me, ang super completion or super confirmation sa Bible, it always comes in 3. Pag kino-confirm ni Lord yung salita niya, lagi siyang tatlo. And yung temptation po kasi ni Eve, makikita po yun sa Genesis 3, ayan po yung tatlo, no? Yan po yung kung paano tayo i-tempt ni Satan. Una, papakita niya sa atin na masarap siyang kainin. Papakita niya na maganda siya sa mata. At papakita niya na mas matalino tayo kaysa sa Diyos. Amen. Kaya nga, pag binasa po natin Genesis 3, ano yung isang panukso ni Satan kay Eve? Hindi, pag kinain mo yan, you will be like God. Amen. Kasi gusto natin maging Diyos ng buhay natin. Amen. Kaya nga po maraming tumatakbo sa Diyos because they want to be the God of their lives. Amen. So, nasulat po lang ulit siya sa 1 John 2:16. So, sinabi dito, for everything in the world, amen, the lust of the flesh, which is sinabi dito kay Eve, the tree was good for food, lust of flesh, amen. The lust of the eyes, anong sinabi dito? Pleasing to the eye, amen. And the pride of life, desirable for gaining wisdom. Kailan ba tayo nagiging ma-pride? Pag pakiramdam natin, we're better than other people. Pag pakiramdam natin, may mas alam pa ako dito eh. Amen. Doon na pumapasok yung pride of life. Amen. And ganun din po tines si Jesus. Amen. Unang tinas si Jesus, anong tinas kay Jesus? Yung gutom siya. He fasted for 40 days and then he was hungry. Ayan, ako kay Pastor Joy yun. Yung hindi pala nagutom agad si Jesus. Tinapos niya muna yung 40 days. Sana lahat. Tatapusin mo muna yung 40 days bago mo maramdaman yung gutom. Amen. Anong tukso sa kanya ng kaaway? Sabi ng kaaway, gawin mong tinapay, yung bato. Kasi di ba Diyos ka naman? Anong sabi ni Jesus? Hindi nabubuhay ang tao sa tinapay lang. Nabubuhay ang tao sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen. Tayo po ba bilang mga Kristiyano, kaya po ba nating sabihin sa kaaway yon na every time na natutokso tayo, no, hindi ako mabubuhay sa sinasabi mo. Hindi ka ang source ko. Amen. Ang source ko ang Panginoon. Amen. Huwag po tayo magaya kay Adam and Eve, no? Na nalilang sila na hindi nila napapansin na yung source na nila ng wisdom, yung source na nila ng mga decision nila, hindi na nanggagaling sa Panginoon, nanggagaling na sa kaaway. Amen. And may gusto po ako ipakitang picture sa inyo. Ano po yung alam ninyong hayop na pag pinapakain nila yung mga anak nila, gamit nila yung bibig nila? Ibon. Di ba? Praise God. And alam niyo po ba, ayan, saan po natin makita yung sinabi ni Lord na hindi nagugutom yung ibon? Matthew, sa do not worry, sa Matthew 6, no? Sabi ng Panginoon, yung ibon nga, hindi man nila pinoproblema yung kakainin nila. Amen. Pero no, may papakita po akong picture sa inyo na sobrang nakakalungkot. In this world right now, ganyan na po yung nangyayari sa mga ibon. Amen. Ano nangyayari sa mga ibon? Ano yung pinapakain ng nanay sa anak niya? Plastic. Amen. Plastic yung pinapakain niya sa anak niya. Kasi hindi naman niya alam na hindi yun pagkain. Amen. And because of that, marami sa mga ibon ngayon ang namamatay na puro plastic yung laman ng katawan. Ayan, pag hinugal nyo po yan, sobra pong madami kayong makikitang pictures ng mga ibon na namatay because puro na lang plastic yung laman ng katawan nila, ng tiyan nila. Amen. Tayo rin po bilang mga Kristiyano, ganyan rin po yung nangyayari sa atin minsan. Hindi natin napapansin na yung pinapakain natin
sa mga mahal natin sa buhay, yung mga pinapasa natin sa mga anak natin, or even yung mga kinakain natin, basura. Amen. Basura. Bakit? Kasi anong sabi sa 1 John 2:16? For everything in the world, hindi niya ginawang isang area lang. Sinabi niya lahat ng bagay dito sa mundo. Yan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Amen. Kaya nga po, ano po yung isang promise si Jesus sa atin, no? Sabi ni Jesus, the world will pass away, magugunaw ang mundo. At ano yung hindi magugunaw? Yung salita niya. Diba? Ang amazing na yung salita ng Panginoon, ganun ka-powerful. Ako po, no, lagi kong sinasabi sa kabataan, sa edad ko ngayon, na-realize ko that in this life, ang salita lang talaga ng Panginoon ang mananatili. Pag nag-aral ka ng elementary, anong ituturo sa'yo? Mga general subject, science, math, amen. Pero hindi mo naman lagi ma-apply yun. Amen. Pag nag-aral ka ng college, kung ano yung kurso mo, tuturo sa'yo, pag-aaralan mo, libro ulit yan, knowledge ulit yan. Pero hindi ka sigurado na pagka-graduate mo, yun yung pagiging course mo. Amen. And then, pag nagtrabaho ka, iti-training ka na naman ng panibagong knowledge. Amen. Pero pag nagretiro ka, hindi mo na masyadong gagamitin yung knowledge na yun. Pero sa lahat ng pagkakataon na yun ng buhay mo, kung bata ka pa lang nagsa-Sunday school ka, hanggang pagtanda mo, merong isang bagay na narinig mo ng bata ka na hanggang pagtanda mo, hanggang mamatay ka, totoo. At ano yun? Salita ng Panginoon. Amen. Kaya doon mo talaga marirealize na totoo yung sinasabi ng Panginoon that the world will pass away but my word will not pass away. Yung mga pangako ko, hindi mawawala. Amen. Hindi magugunaw. Knowing that pinramis na sa atin ng Panginoon yun. Amen. Bakit hindi tayo mag-meditate ng salita niya day and night? Bakit yung lumalabas sa bibig natin, hindi mga salita ng Panginoon? Anong sabi sa Joshua 1:8? Keep this book of the law always on your lips. Lagi. Amen. Hindi kamote. Amen. Hindi kangkong. Hindi mama ng papa mo. Amen. Ano pa lumalabas sa bibig natin? Amen. Mas gusto ng Panginoon lumalabas sa bibig natin yung salita niya. Amen. Ewan ko kung napapansin po ninyo. Ako, pero basta ako, conscious ako, dapat lalabas sa bibig ko pag na-stress ako, Lord. Amen. Kasi, Lord. Ayan. Kasi wala na akong magagawa eh. Magagawa ko na lang. Tawagan ko siya. Kaya nga, call upon the name of the Lord and be saved. Amen. O kaya ako, pag na-stress ako, yun lang sabi ko, Lord. Amen. Hindi ko tinatawag ang kamote. Anong magtutulong sa akin ng kamote? Amen. Lord. Di ba? O, i-elevate natin, John 3:16. Ayan. Kung may kaaway ka, sabihin mo sa kanya, John 12. O, gusto ko tang ipaampon kay Lord. O, amen. Ano ba yung madalas lumalabas sa bibig natin? Amen. Kaya po tonight, church, ayan, may recap lang po ako. Ayan. Anong po tayo? Tawag dito? Conclusion. Ang bilis, di ba? Huwag kayong mag-alala, babawi ako sa Sunday. Babawi po ako sa Sunday. Amen. Gusto ko pa pong habaan eh. Kaya lang, prayer night po kasi to for me. Dapat mas mahaba ang prayer. So, ayan. Pag-pray po natin ang nation natin today, no, church? So, ayan. Recap lang po. Are these settings deeply inscribed and tattooed in our hearts? Amen. Yung default setting ba, naka-inscribe at naka-tattoo sa settings natin, sa heart natin? Yung power setting, amen. Ano ba yung, ginagamit nating power? Yan, ginagamit ba natin siya to bless or to curse? And then yung last po is, ano yung source ng power natin? Is it ourselves? Is it the world? Or is it the Word of God? Amen. So, ayan lang po tonight, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So, let's gather and get our prayer requests from our brothers and sisters. Ayan. And then, awitan po natin ang Panginoon. And tonight, church, let's pray for one another, especially our nation and yung nararanasan na matinding ulan. Ayan, pag-pray po natin yung mga kababayan natin. So tayo, no, praise God, tuyo po yung mga paa natin ngayon, pero may mga lugar na yung mga paa nila basa. Amen. So let's pray for them as well, church. Hallelujah. Thank you, Jesus. Awitan muna po natin ang Panginoon. Amen. We
lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. O awitin ko man, awitin ko man, lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. O wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang babantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. O ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang. O ikaw ang Diyos, ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang. Come on church, keep singing. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad, walang katulad mo. O binago mo, Diyos, binago mo ang himig ng puso ko. Noon ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. O walang katulad mo, walang katulad mo. Binago mo
habang panahon, sa 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 habang panahon, wala kang katulad. Yeah, Lord. Thank you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. And right now, Father God, we continually declare, Panginoon, na wala kang katulad, Panginoon, sa lahat ng bagay dito sa mundo, Father God. Lord, remind us, Lord God, and instill in us, Panginoon. Itatato niyo po, Lord God, sa mga puso't isipan namin, Panginoon, na in this world, Father God, lahat ng bagay dito, Lord God, may katapusan, masisira, magugunaw, Panginoon. Tanging mga salita mo lamang, Lord God, at mga pangako mo sa amin, Lord God, ang mananatili, Panginoon. Pinakita mo na sa amin to, Lord God, through and through, time and time again, Lord God, sa mga taong nauna sa amin, Panginoon. You have showed us, Lord God, your faithfulness and your power, Lord God, sa mga buhay ng mga tao, Lord God, sa Biblia, Panginoon, kung paano ka naging tapat, kung paano mo, Lord God, sila iniligtas, Lord God, sa sitwasyon at mga bagay na nararanasan nila, Father God. And right now, Father God, help us, Lord God, to embrace the fact, Panginoon, na marami man kami, Lord God, tao, Lord God, na makakausap, makikilala, Panginoon. Maraming taong tutulong sa amin, Panginoon. Pero lahat ng yon, Lord God, ay ginagamit mo lamang, Panginoon. Lord, help us to realize, Father God, that people come and go away, Panginoon. But God is always here to stay, Panginoon. Kayo lamang, Lord God, yung mananatili sa buhay namin, Panginoon. Because kayo, Lord God, is walang katulad, Panginoon. And right now, Father God, thank you sa salita mo sa gabing ito. And as we, Lord God, gathered here today, Panginoon, help us, Lord God, to pray for the nation, Panginoon. Lord, maraming salamat sa bansang Pilipinas na siyang kinatitirhan namin ngayon, Lord God. Thank you, Panginoon, dahil dito sa bansang to, Lord God, malaya kaming magbigay ng magpapuri, magpasalamat, mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Because not all countries the same, Panginoon. May mga bansa, Lord God, may mga lugar, Lord God, na sobrang nakakaramdam ng diskriminasyon, Panginoon, kaguluhan, Panginoon, lalong-lalo na, Lord God, sa mga nag-aaral ng iyong salita. Kailangan pa nila, Lord God, itago, Panginoon, ang kanilang mga sarili, yung pagkanta nila, Lord God, at pag-aaral nila ng salita, Panginoon, para lamang marinig ang iyong salita, Panginoon. Lord, we are very favored, Lord God, here in this country, Panginoon, that we have, Lord God, many places of worship, Panginoon, to learn about you, Lord God, and to know more about you, Lord God, to learn about, Lord God, yung mga promises mo, Lord God, yung faithfulness mo, Lord God, sa mga taong nananalig sa inyo, Father God. And right now, Lord God, we're so grateful for our country, the Philippines, Panginoon. Marami man po, Lord God, kaming masasabi, Lord God, marami man po kami, Lord God, na pwede i-complain sa inyo, Father God, about the status of the country, Panginoon. Pero right now, Father God, we just want to lift up, Lord God, to you, everything, Lord God, in prayer, Panginoon. Lord, heal our land, Father God. Lord, marami po, Lord God, ang nakakaranas ng paghihirap ngayon, Panginoon, because of the typhoon na, Lord God, nagiging cause ng habagat, Father God. Lord, maraming lugar sa Pilipinas ang binabaha. Lord God, maraming lugar sa Pilipinas ang nagiging catch basin, Lord God, ng mga ulan, Lord God, na nanggagaling sa iba't ibang panig ng bansa, Panginoon. Right now, Lord, Lord, we're praying, Panginoon, for our government officials, Lord God, and the leaders, Lord God, na siyang ginagamit mo, Lord God, para ingatan ang bansang Pilipinas, Panginoon. Right now, Father God, we know, Lord God, that sobrang laganap, Panginoon, sobrang talamak, Panginoon, ang corruption, Panginoon. And right now, Lord God, hindi kami titigil. Ipanalangin, Lord God, yung mga government officials and leaders, Lord God, at yung mga ibang departments, Lord God, ng bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, bless them, Father God. Convict them, Father God. We pray for them right now, Lord God, in the name of Jesus, Panginoon. From our President, Lord God, to our barangay captains, Panginoon. Lahat ng government officials, Lord God, remind them, Lord God, that
nothing gets by you, Panginoon. And there will come a time, Lord God, na sisingilin mo kami, Lord God, sa lahat ng mga ginagawa naming mali, Father God. And I pray for them right now, Panginoon, in the name of Jesus, na wag na nilang antayin, Lord God, na dumating ang iyong paghustisya, Panginoon, para sa mga masamang nagagawa nila, Panginoon. Because, Father God, may they see, Lord God, how important it is, Panginoon, na gamitin yung mga posisyon nila, Father God, para po i-elevate at pagandahin, Lord God, yung buhay, Lord God, ng kanilang mga kababayan, Panginoon. Lord God, they're in the position na meron sila, Panginoon, not for them to abuse their power, Lord God, or take abuse, Lord God, yung mga mamamayan, Lord God, but in their position of power, Lord God, to take care, Lord God, of their countrymen, Panginoon, in the name of Jesus. Right now, Father God, we're also lifting up, Lord God, to you, the protection, Father God, of our national borders and security, Panginoon. Oh Lord, habang tumatagal ang mga araw, Lord God, nagiging mainit, Lord God, ang balitaktakan, Panginoon, ang usapan, Lord God, ang bali-balita, Lord God, sa West Philippine Sea, Lord God, at sa mga gera, Lord God, na nangyayari, Lord God, sa iba't ibang panig ng bansa. Right now, Father God, we pray that you spare the Philippines, Lord God, sa mga mangyayaring ito, Panginoon. You have said in your word, Father God, that we will hear wars and rumors of wars, Panginoon. But these things, Lord God, are bound to happen, Panginoon. And Lord God, knowing, Lord God, that these things are bound to happen, Panginoon, we pray right now, Lord God, na kung hindi man po talaga ito maiiwasan mangyari, Panginoon, spare the Philippines, Panginoon. Spread this nation, Panginoon, in the name of Jesus. This nation, Lord God, na tanging Christian, Lord God, tanging nation, Lord God, sa bansang, sa kontinente ng Asia, Lord God, na nananalig sa inyo, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, marami kayong anak, marami kayong mga believers, Lord God, sa bansang Pilipinas, Lord God, at pati sa iba't ibang panig ng mundo, Lord God, mga maraming Pilipino, Lord God, ang nagpapalakanap, Lord God, ng iyong salita, Panginoon. And we pray, Lord God, that you spare us, Lord God, for the things to happen, Panginoon, in the name of Jesus. And we pray, Lord God, that you surround us, Lord God, with favor, Lord God, from among other countries, Lord God, para po, Lord God, protektahin, Lord God, tulungan nila, Lord God, ang Pilipinas, Lord God, when the time comes, Lord God, secure us, Lord God, protect us, Lord God, and our national borders, Panginoon. Right now, Father God, we're praying, Panginoon, for the bodies of Christ, Lord God, and the churches all over the world, the Philippines, Lord God, in Pampanga, in Angeles City, in Barangay Kawayan, Panginoon. Oh Lord, help us to be united, Panginoon, to win more souls for you, Panginoon, at hindi, Lord God, namin i-spend yung time namin, Lord God, na magdebate, Panginoon, bagkus yung time namin, Lord God, gamitin namin, Lord God, to spread more awareness, Lord God, to spread the good news, Lord God, to as many people as we can, Panginoon. We're praying, Lord God, for the Filipino citizens, Lord God, all over the world, Panginoon. We're praying, Lord God, for our OFW, Father God, mga tao, Lord God, na sinakripisyo, yung time nila sa family nila, Panginoon, para po maghanap, Lord God, ng greener pasture, Lord God, sa ibang bansa, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, there will come a time, Lord God, that the Philippines, Lord God, will not rely anymore, Lord God, dun sa mga workers, Panginoon, na need namin padalhin sa ibang bansa, Lord God, para makaranas ng magandang buhay, Panginoon. Lord, elevate niyo po yung Philippines, Lord God. There will come a time that the Philippines, Lord God, will be a first world country, Panginoon. And yung mga citizens namin, Panginoon, hindi na kailangan pumunta ng ibang bansa, Lord God, para po makaranas, Lord God, ng economic stability, Panginoon. Right now, Lord God, we're lifting up, Lord God, to you, Panginoon, ang ekonomiya ng Pilipinas, Father God. We're lifting up, Lord God, to you ang lahat, Lord God, ng mga produkto ng Pilipinas, Panginoon, na ini-export namin, Father God. Lord, bless you po, Lord God, yung economics ng Philippines, Panginoon. Lord God, itinataas po namin yung inflation rate, Panginoon. Pababain niyo po yung inflation rate, yung pagtaas, Lord God, ng presyo ng mga bilihin, Father God. Pataasin niyo po, Lord God, yung mga sahod, Lord God, ng mga tao, Panginoon. We pray, Father God, that gagalaw po ang ekonomiya at gaganda ang ekonomiya ng Pilipinas, Panginoon, in the name of Jesus. Yung mga businesses, Father God, bless them, Father God, so that they'll be able to bless more people, Panginoon, in the name of Jesus. We're praying, Lord God, for divine intervention and deliverance of the nation, Panginoon. Lord, marami pa po, Lord God, sa bansang Pilipinas, Lord God, ang hindi nakakakilala sa inyo, Lord God. Lord God, we're praying for, Lord God, for the churches, Lord God, to be united, Panginoon, so that we will exalt one name alone, Lord God, not
not the name of the churches, not the name of the pastors, Lord God, but only the name of Jesus, Father God. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Lord God, we're praying, Lord God, for the elevation of the education and healthcare system, Panginoon. Oh, Lord God, marami akong narinig, Lord God, about the status, Lord God, of the public education system and the public healthcare system, even the private, Lord God, healthcare and education, Panginoon. Lord, sobrang nakakalungkot dito sa Pilipinas, Lord God, that for people, Lord God, to experience the best medical care, Father God, they need to have money, Panginoon. Nakakalungkot din marinig, Lord God, yung so many stories, Panginoon, na mga tao, Lord God, na nawalan ng minamahal, Lord God, because of the lack, Lord God, yung kakulungan, Lord God, ng mga public healthcare system namin, Panginoon, yung mga estudyanteng napapabayaan, Lord God, because of the lack din, Lord God, sa aming public education system, Panginoon. Right now, Lord God, we lift this area of the government to you, Panginoon, in Jesus' name, Panginoon. Elevate niyo po yung mga public school system and public healthcare system namin, Panginoon, na darating yung time, Lord God, na hindi kailangan, Lord God, ng mga tao, Lord God, to go to a private school or go to a private hospital, Panginoon, to experience the best possible education and healthcare system, Panginoon, in Jesus' name, Lord God. In Jesus' name, we're also praying, Lord God, for the elevation, Lord God, ng education, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, yung elevation, Lord God, ng healthcare, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, in Jesus' name, yung mga life-saving operation, Lord God, na minsan hindi natitake, Lord God, because maraming kulang ang pera, Panginoon. X-ray, Father God, CT scan, Lord God, MRI, Father God, dialysis, Panginoon. Lord, we're praying, Lord God, na dumating yung time, Panginoon, na this will be accessible to all, Lord God, hindi lang sa mga mayayaman, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Right now, Father God, we're lifting up, Lord God, to you, Panginoon, the crimes, the graft and corruption, and the human trafficking, Lord God, that is happening, Lord God, in our nation, Panginoon. Lord, yung Pogo, Lord God, na recently, Lord God, na-expose, na nagdadala sila, Lord God, ng mga ibang tao, Lord God, dito sa Pilipinas, Panginoon. Biktima sila, Lord God, ng human trafficking, Father God. Lord, we're lifting up, Lord God, to you, Panginoon, yung sistema, Lord God, na meron yung bansang Pilipinas, Lord God, yung mga government officials namin, Lord God, na pinipikit ang kanilang mga mata, Lord God, tumatalikod, Panginoon, just for the sake na makaranas, Lord God, ng luho or kagandahan ng buhay, Panginoon. Lord, convict them, Father God, that there's so much blood in their hands, Panginoon, na for the sake, Lord God, na makaranas sila ng maaliwalas na buhay, Panginoon, marangyang buhay, Father God. Wala silang concern, wala silang pakialam, Lord God, sa mga taong nasasaktan, naaapakan, or even minsan napapatay nila, Lord God, yung mga kinabukasan, mga pamilyang nasisira, Lord God. They don't think about that, Lord God. They just think about, Lord God, the money, Lord God, that they'll be getting, Panginoon. Truly, Father God, this world, Lord God, is an evil world, Panginoon. And as Christians, Father God, you're calling us, Lord God, to rise up, Panginoon, to be salt and light in this world, Father God. So we pray, Father God, na as Christians, Panginoon, may we influence, Lord God, people, Lord God, that commits crimes, graft and corruption and human trafficking, Panginoon. Oh, Lord God, gamitin mo ang mga buhay namin, Lord God, upang masira, Lord God, itong mga sindikato, Lord God, na namamayagpag, Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon. Even our government officials, Panginoon, na Lord God, sineset aside yung integrity nila, Panginoon, for a little bit of money, Panginoon. Lord God, remind them, Lord God, convict them, Father God, of your word, Lord God, na sinasabi mo, Lord God, sa Matthew, Lord God, that what does a man gain, Lord God, if he gains the whole world but lose his soul in the process, Panginoon. Oh, Lord God, make them see, Father God, that our life here on earth is temporary, Panginoon, and there is life after death, Panginoon. There will come a time, Lord God, na may pagsisingil, Lord God, and hindi worth it, Lord God, yung ginagawa nila, Lord God, na crimes, graft and corruption, and yung pagta-traffic nila ng human, Lord God, it's not worth their soul, Panginoon. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. And right now, Father God, we're continually praying for the inclusion, Lord God, the promotion of biblical teachings, Lord God, sa media, Panginoon. Lord, maraming salamat sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, Lord God, at iba-iba pang social media application na meron kami. Thank you, Lord God, sa TV, Lord God, sa multimedia na meron kami, Father God. But we are
seeing right now, Panginoon, yung kakulangan, Lord God, ng pagtuturo ng Biblia, Lord God, sa mga bagay na to, Panginoon. And right now, Lord God, we pray, Father God, for more people to rise up, Lord God, to promote biblical teachings, Lord God, sa mga medyang ito, Lord God. And right now, Father God, we pray for this church, Father God. We lift up, Lord God, to you, each and every member of our church right now, Panginoon. Mga kasama namin dito, Panginoon, nanonood online, yung magre-replay nito, Panginoon. Lord, remind us, Lord God, convict us, Father God, that we are supposed to be a light of this world, Panginoon. Lord, it's very important, Lord God, for us, Lord God, to go deeper in the world, Lord God, in the Word, Panginoon, deep in the Word of God, Panginoon, yung maging malalim yung foundation namin, Father God. And we pray, Father God, na wag naming sayangin yung natitirang araw, Lord God, ng theme na to, Panginoon, naway mag-double time kami, Lord God, na mag-aral ng yung salita, Panginoon. Lord God, remind us, Lord God, to go back, Lord God, to our default settings, Panginoon. In the name of Jesus, Lord God, in the name of Jesus. Yung settings namin, Lord God, yung original design, Lord God, na in-intend mo sa amin, Panginoon. Just as you intended, Lord God, Adam and Eve, Lord God, yung napakagandang disenyo mo, Lord God, sa buhay nila, Lord God. May we be reminded, Lord God, na meron din kayo napakagandang disenyo sa buhay namin, Panginoon. At bumalik nawa kami, Lord God, sa default settings namin, Lord God. Lord, may we realize, Lord God, yung power, Lord God, na meron, Lord God, sa bibig namin, sa dila namin, Panginoon. Yung mga salitang lumalabas sa bibig namin, Lord God, it can be death or it can bring life, Lord God, to others, Panginoon. So we pray right now, Lord God, in the name of Jesus, that may we continually, Lord God, declare blessings, Lord God, to one another, Panginoon. Thank you, Lord God, because, Lord God, you have continued to show to us, Lord God, that the true power, Lord God, that doesn't come, Lord God, with anything physical, Lord God, but true power, Lord God, comes, Lord God, with the things, Lord God, that comes from our mouth, Panginoon. Kaya nga po, sabi ninyo, Lord God, sa inyong salita, Panginoon, Lord God, keep the book of the law always on our lips, Lord God. Yun, Lord God, yung power, Lord God, is nasa mga labi namin, Panginoon. And right now, Father God, we pray as well, Panginoon, na ma-realize namin, Lord God, yung source, Panginoon. Saan ba nanggagaling, Lord God? Yung source, Lord God, ng power namin, Lord God, ng settings namin, Lord God, dito sa lupa, Panginoon. Thank you, Lord God, sa time na to na kami ay nakapag-pray sa nation namin, Lord God. And right now, church, let's get the prayer requests of our brothers and sisters, Panginoon. Let's spend a minute or two to pray for them, to declare blessings to them, to lift up, Lord God, yung pangangailangan ng kapatid natin sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah, Father God. Lord, we lift up, Lord God, to you, our brothers and sisters, Panginoon. Yung pangangailangan ng bawat isa, Lord God. Whether it be financial, Lord God, material, Panginoon. And I can search for Lord God, all yung mga dinadala namin, Father God, yung mga baggages namin, Father God. Help us, Lord God, to surrender them all to you right now, Father God. Yes, Jesus. Holy Spirit. There is Yes, Lord. none like Yes, you. Jesus. Holy Spirit. No one else Yes, Lord. can touch my heart like you Yes, do. Jesus. And I can search for all eternity Yes, Lord. long and find there is none like you. Yes, Lord Jesus. Holy Spirit. There is none like Yes, Lord. you. Hallelujah. Yes, Jesus. No one else can touch my heart like you do. And I can search for all eternity long and find there is none like you. Walang katulad Yes, mo. Lord. Wala kang katulad, Lord Jesus. Binago mo Yes, Lord. ang himig ng puso ko. Yes, Jesus. Noon, ngayon at Hallelujah. magpakailan pa man. O Diyos, walang Yes, Lord. katulad mo. Yes, Lord God. Walang katulad mo.
magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Binago mo ang himig ng puso ko. Noon, ngayon at magpakailan pa man. O Diyos, walang katulad mo. Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, walang ang katulad. Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, walang kang katulad. Ikaw ang Diyos! Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 oh, sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Oh, sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Jesus. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, Lord, palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord Jesus. Lord, maraming salamat sa gabing ito, Lord God, that you reminded us, Father God, of the importance, Lord God, of keeping your book of the law, Lord God, always on our lips, Panginoon. Na yung lumalabas sa mga labi namin, Lord God, is yung mga salitang namumutawi sa iyong bibig, Panginoon. Because it brings life, Panginoon. It does not bring death, Father God. And right now, Lord God, as we part ways, Panginoon, thank you, Lord God, for allowing us, Lord God, to give our praises to you, to sing song of worship, Panginoon, and to pray for one another and study your word, Panginoon. Dalangin ko, Father God, na walang aalis sa lugar na to. Lord God, walang maglilive sa live namin, Panginoon, na hindi nakatanggap, Lord God, ng bagong revelasyon mula sa inyo, Panginoon. Nawa, Lord God, baguhin mo ang puso namin, gawin mo mabuting lupa. Itong mga binhi ng iyong salita, Lord God, is mamumunga sa buhay namin, Lord God. At darating yung panahon, Lord God, nakakain kami, Lord God, sa prutas nito, Panginoon. Thank you, Lord God. We honor you. We love you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, church, and God bless. Amen. Praise God. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. And ngayong oras pong ito, tayo ay dadako na sa ating pagbibigay. And before we pray, I just want to read and share from the scripture of Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Sabi po dito, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Amen. Alam naman po natin lahat, and I believe that we can all relate that at some point in our life, madalas po tayong hingalin, tulad ko ngayon, hindi, joke lang. Madalas po tayong mag-alala sa mga financial natin, amen. Madalas po nating isip-isipin yung bagay na yan. But this is one thing that the Lord has promised unto us na sabi niya dito, wala tayong kailangang
alala ni kahit anong bagay. And huwag tayong mag-alala sa bawat bagay na kung ano man yung inaalala natin sa buhay. But instead, itaas natin sa Panginoon ng sa pananampalataya ng may pananalangin, sa pananalangin ng may pananampalataya, amen, ng may pasasalamat. And yung mga bagay na yon na iniisip natin sa buhay natin, papalitan nyo ng Panginoon ng kapayapaan. Alam nyo po, yung anxiety is something about that we worry in the future. Hindi natin ito yung mga bagay na iniisip natin na hindi pa naman nangyayari sa buhay natin. So why worry about such things, di ba? Alam naman natin na ang Panginoon po ay tapat at tunay sa kanyang mga pangako. Amen po. Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah, Jesus, Heavenly Father, Lord. Maraming salamat sa iyong buhay na salita ngayong gabing to. Salamat sa patuloy na pagpapaalala, pagpapalakas at pagbibigay ng pananampalataya sa aming mga puso at aming mga buhay at mga spirito ngayong oras na to, Father God. Lord, salamat dahil alam namin na hindi ka magkukulang, hindi mo kami pababayaan at alam namin, Panginoon, that whatever these things are that makes us anxious, Panginoon, Lord, nananampalataya kami na kapag itinaas namin sila sa iyo, Panginoon, isinuko namin sila sa iyo, Lord, bibigyan mo kami ng kapayapaan, Panginoon, na hindi maintindihan ng ninuman at hindi maaagaw ninuman, Panginoon. Lord, tulungan niyo po na ang puso namin ay maging isa sa nais mo. Tulungan mo kami na ang buhay namin, Lord, at ang pamamaraan ng aming pamumuhay ay maging isa sa kung paano at nais mo, Panginoon, para sa iyong kaluguran. Lord, we surrender each and every finances, each and every works, Father God, businesses that we have, and you have entrusted us with. Alam namin, Panginoon, na ang lahat ng ito ay pagpapala at blessing, Panginoon, grace mula sa inyo. And these are not something, Panginoon, that would make us worry. Instead, Lord, makakatulong to dapat sa amin bilang mga anak mo para sa provision, Lord, na kailangan namin. Lord, thank you dahil alam namin, Panginoon, na kahit kailan, yung pag-ibig mo, yung pananampalataya, yung habag mo ay nandyan para bigyan kami ng pag-asa, bigyan kami ng direksyon, at bigyan kami, Panginoon, ng wisdom at pagkilos kung paano gawin yung mga bagay na yon. Kaya, Lord God, salamat. May every blessing, Lord, be for your glory. May every blessing, Father God, be for your edification and for the expansion, Panginoon, of your kingdom alone, Father God. Salamat po dahil alam namin, Lord, na hindi mo kami gugutumin at hindi mo kami, Panginoon, pagkukulangin sa aming mga buhay. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, Lord, and teach us a heart that cheerfully gives. We bless your name. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Amen. 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 Tayo po tumayo for the final blessing. Heavenly Father, we thank you, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay na patuloy mong pinapahiram sa amin. Amen. Sa tibok ng puso ng may kalakasan na may pagtitiwala sa iyo. We pray, Father God, na sa aming paglabas sa bahay tahanang ito, Panginoon, nagmumula sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa mga biyayang aming tinanggap sa iyo. Sa mga salita mo na patuloy na tumimo sa puso at isipan ng bawat isa.
Salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na nagbigay ng panahon, sa mga nanood at nagsubaybay, Panginoon, sa iyong mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na sa bawat sulok na kanilang tahanan, sila, O Diyos, ay makaranas ng iyong pagpapala. Pagpalay mo, Panginoon, ang iyong mga anak, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen.